bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin
salita mo, magtitiwala, maniniwala, mag-aasa sa pangako mo. Maniniwala at aasa sa bawat salita mo, magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo, magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Sa pangako mo. Good morning, Jesus. Blessed Monday morning, everyone. Ayan, o diba? Kahit na ilan lang kasi mga bakunahan. Thank you, Lord. Ayan, very good ang GOG. Sinunod nila lahat ng turo ko sa kanila. Very good, hindi ba? Oo, mga tinuro ko kailangan ginagawa nila. Sumusunod sila sa mga turo ko, o diba? Ayan. Thank you, Lord, at banibagong linggo na naman po ang ating haharapin. At sigurado ako nakasama natin ang Panginoon. Lord, maraming salamat sa panibagong Lunes na binigay mo na naman po sa amin, Lord. Sobrang pasasalamat ang lagi pong nasa puso namin dahil sobra rin naman pong kagandahang loob ang aming nararanasan mula sa inyo, Lord. Kaya po, Lord, tantaas namin muli sa iyo ang araw na ito. Pangunahan mo po kami ulit, Lord. Proteksyonan at iingatan, Lord. At kakalingain na naman. Maraming salamat, Lord. At ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na rin kami sa mga salita na matatanggap po namin sa inyo, Lord. Instructions from you. Para po ang araw na ito ay magampanan po namin ang lahat ng mga pinagagawa mo po sa amin, Lord. Salamat pong muli, Lord. In Jesus' name we pray. Thank you, Lord. Ayan. Good morning good morning kay Sister Fatima Kamat Dulos from Toronto, Canada. Aba, good morning po, Sister Fatima, at maraming salamat at kasama po namin kayo sa umagang ito. At ang mga kapatid natin na ang aga-aga, di ba naman, glory to God. Di ba madami na sila. Kanina nag-worry ako, sabi ko, bakit kaya tulog pa yata habang nagkakantahan, pero ngayon nandito na sila. Okay, praise the Lord. Sa linggo po na ito, mga kapatid, ang atin pong verse na gagamitin ay Proverbs. Sa araw na ito lang pala. O baka buong linggo na rin. Kasi nagsisiris tayo no? Thank you, Lord. Proverbs 24:10 and 16. Ang nakalagay po dyan, if you faint in the day of adversity, your strength is small. For a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall in calamity. Naku, medyo interesting ang ating ngayon.
O, basahin ko kaya sa Tagalog, no? Oo, tignan ko nga. Hindi ko pa kasi na, Kawikaan. Okay. Tignan natin sa Tagalog, parang maganda ito. Proverbs 24, 10, and 16. Tignan natin sa Tagalog. Kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugan ngang ikaw ay mahina. Naku, grabe pala yan, ano? Sa 16 naman, tignan natin. Sapagkat siya'y makakatayong muli, mabuwal man ng 7 ulit. Ngunit ang masama ay dagling babagsak sa panahon ng kahirapan. Naku, mukhang very tong natin ngayon, pag-aaralan mga kapatid. So, ang buhay po kasi ay parang roller coaster, mga kapatid. Nakakasakay na ba kayo ng roller coaster? Oo. Yung roller coaster dito sa atin, alam nyo, nung maliit pa no? Tsaka nung medyo nagdalaga na, mahilig ako sa mga adventurous events. Yan. Gusto ko yung sinusubukan lahat. Parang gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko lahat, ganon. Kaya lahat po nun, sinusubukan ko, parang wala nga akong kinatatakutan nun. Yung mga bata dati, nung maliit ako, natatandaan ko sa perya, natatakot sila tapos umiiyak sila na sumakay ng roller coaster. Samantalang yung roller coaster sa perya, lit-lit lang nun, di ba? At saka yung Ferris wheel. Pero ako, pagka nakita kong kinatatakutan nila, ay gagawin ko nga siya. Ganun ako noon. Tapos sa school, pagka yung bakuna na, yung injection, di ba, uso nun sa mga elementary school, unang-una akong nagpapa-inject sa school namin, sa mga bata. Tapos di ako umiiyak. Never akong umiyak sa bakuna. Ganon. Tapos, nung medyo umiidad na ako, sabi ko, ayoko na niyan, tatakutin ko pa sarili ko. Ganon. Nung nagpunta po kami dati sa LA, napadala kami dun sa LA, may nanlibre sa amin sa Disneyland. Tapos, dun sa Disneyland, dalawa na kasi ngayon ng Disneyland dun sa LA eh. Dalawang theme na magkaiwala. Yung isa, yung mga rides talaga. Yung isa, mga pasyalan, ganun. So, ang pumunta doon sa second day namin, doon sa mga roller coaster, si Kuya Nanding, si Atenena, tsaka kami dalawa ni Pastor Alex, nagyaya si Kuya Nanding ngayon doon sa roller coaster. Ang roller coaster sa Disneyland ng Amerika ay merong 3 loop. 3 loop na ganon. Nung nakita ko, sabi ko, ayoko. Sabi ni Kunandeng, halika na. Sabi niya, bala ka, magsisisi ka pag kaya, hindi mo sinubukan. Sabi niya ganon. Nainganyo ko. Pikit mata. Sa loob-loob ko, kung si Kunandeng nga, sabi kong ganon. Alam mo na, sa harapan namin siya, tas kami ni Pastor nandito sa likod. Alam niyo ba, sa sobrang taas niya, napakagat ako ng ganon kasi ang tagal-tagal na bago mawala yung ganon. Sa sobrang taas niya, napakagat ako. Alam niyo ba, dumugo yung dito ko sa pagkakakagat ko. Di ko namalayan. Tapos ilang pikit ako dun kasi babaligtad ka eh. Naka ka sa silya mo, babaligtad ka dahil tatlong upside down 3 ikot. 3 ikot talaga, mga kapatid. So, ang buhay natin parang ganon. Marami siyang mga ups and downs. Whether we like it or not, tataanan natin yung mga ups and downs na ito. At itong ups and downs na ito, para ka rin talagang nasa roller coaster. Alam nyo, nung afternoon, para akong binugbog sa pagod. Sa pagod, wala ka namang ginawa kung tutuusin, di ba nakaupo ka lang naman. Pero yung anxiety, habang ikaw ay kasi baka malaglag ako pag biniligtad na yung upuan, tas 3 ikot pa yun, yung mga ganon. So, ang dami mong iniisip, parang nakakapagod, na hindi mo sigurado kung may strength ka pang natitira for another turn. Hindi ba? Parang ganon yun. Hindi mo alam kung meron ka pang Tapos, hindi mo
sigurado kung matatapos mo yung ride na yon. 'Di ba? Kasi nga sa sobrang mga stress-inducing ride ang tawag. Kasi talagang may stress ka doon sa na yon. Dalawa lang ang pwede mong isipin. It's either maging pessimistic ka or optimistic. Siyempre, pipiliin mo na yung optimistic. Kasi kung pessimistic ka, lahat na lang ng mga masamang pwedeng mangyari, iisipin mo. At yun minsan, ang nakakatakot, kaya parang ayaw nating pagdaanan yung mga ganun sa buhay natin. Kasi hindi tayo sigurado kung kakayanan ko pa ba. Di ba? Pero after nung after nung ride namin na yon, nung medyo naglakad na kami palayo, tinignan ko ulit yung sinakyan namin. Tapos, merong sense of fulfillment nung nakita ko siya kasi ang taas-taas niya, tapos 3 loop pala siya na ganon, tapos nasabi ko, natapos ko pala yun. Nasakyan ko pala yun. Kumbaga, na-survive ko pala yung ride na yun. Ganon din po sa nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, whether we like it or not. So, sa araw po na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa resilience. At isa ito sa mga karakteristik ng Pinoy. Ang mga Pilipino daw po ay resilient. Oo. Ang Tagalog ng resilient ay katatagan. At isa ito sa mga karakteristik ng mga Pilipino, ang magandang karakter nating lahat na mga Pilipino. Ano po ba ang resilience? Resilience is a God-given ability to bounce back, to continue to fight despite obstacles or hardships that befall you. Ilan ang dumaan sa atin, naundoy tayo. Sandali lang yun. Tapos, pag pumunta ka sa lugar na yun, akala mo walang nangyari. Ano pa yung dinanas natin na bagyo? Ondoy ba pinaka natin nun? Ha? Yung milenyo. Ang dami nang dumaan sa atin. Yung Yolanda, ayun, yung Yolanda. Tapos sinundan pa ng Taal. 'Di ba? Sa taon lang, recently lamang. So pero pag tinignan mo ngayon at pumunta ka dun sa lugar na yon, parang walang nangyari. Kahit na nung panahon na yon, nakikita mo kaawa-awa yung lugar, kawawa yung mga tao, pero subukan mong balikan yung mga tao na yon ngayon, okay na naman. Sa ibang bansa, mga kapatid, merong mga bansa na pag binagyo sila doon, di na nila alam kung anong gagawin nila sa susunod. Pero ang Pilipino, madaling makabawi. Totoo, no? Grabe talaga tayo. So, yun po ang resilience, the ability to bounce back. It is also the ability to recover and continue after a crisis. Kapag ka ang isang tao, sinabi mong resilient siya, meron siyang ability to recover quickly from difficulties. Para lang yung stroke mo, Sister Sally, no? Na siya, naka-recover quickly. 'Di ba? To spring back into shape. In other words po, it is the ability to bounce back to your normal self after facing hardships, trouble, and defeat. Hindi po naman sinasabi rito na hindi ka experience nun. Nakaka-experience. Pero ito yung abilidad mo para bumalik ka dun sa dati kahit na sobrang hirap ng pinanggalingan mo. So, nakakatuwa pong pag-aralan ito dahil nga ang daming mga tao ang nagtataka sa atin kung bakit ang mga Pinoy ay ganon. Madali tayong makapanimula ulit. Yun ang ibig sabihin ng isang resilience. We are able to begin afresh and then try again. Hindi madaling mapasuko ang mga Pilipino, mga kapatid. So, yan nga, wala pang spiritual, pero ang Pinoy ay tunay na resilient na. Dagdagan mo pa ngayon ng spiritual. Kaya nga po, merong mga Kristiyano na kahit na po ang dinadanas, bangon pa rin ang bangon. Kasi, napag-aralan natin yun, di ba? How to
fail forward. When you say resilient, ito yung failing forward. Nagfe-fail ka, pero yung failure mo na yon ang nagtutulak sa'yo to go on. Hanggat makamit mo ang iyong ninanasa. Parang ang Miss Universe na dating Miss Universe na si Pia Words ba? 4 na beses na natalo, di ba? Pero kung ikaw yon, kung wala kang resiliency, sasabihin mo 3 na? Grabe naman, wag na, baka hindi nga para sa akin ito. Yan ang laging sinasabi natin, baka hindi para sa akin ito. Ganon agad ang sinasabi natin. Pero ang isang taong resilient, subok siya ng subok hanggat hindi niya nakakamit yung kanyang ninanasa. Wala naman pong tao na gusto ang adversity. Ewan ko po sa inyo kung gusto nyo yun, mga kapatid. Ako ayoko, sa totoo lang. Pero, hindi naman po pwedeng buhay ka dito sa mundo, hindi ka makakaranas ng adversity. Ang hindi dumadanas ng adversity, nandun sa sementeryo. Oo. Wala na, pakiramdam. Wala pong may gusto sa atin ng no one wants adversity, but everyone gets it. Lahat tayo. Oo, yes. So as a follower of Christ, importante po na you fully embrace that reality na kahit na ikaw ay Kristiyano, makaka-experience ka pa rin ng mga setbacks, difficulties, and defeats. And sometimes, ang mga dumarating sa buhay natin ay mga seryosong difficulties, seryosong setbacks, mabibigat na problema. Sometimes, ganyan po talaga. They will be serious. At talaga naman pong may mga darating sa buhay natin na itetest yung resilience natin. Marami nga lang po, ang nakakalungkot nga po, merong mga taong sumusuko. Hindi kinakaya yung mga pagsubok sa buhay. Mahirap naman po talaga ang buhay because of these challenges. 'Di ba? Sabi nila, kapag pamilya mo na ang medyo pamilya mo na ang involved. Sabi nila, medyo mahirap na. So, minsan magkakasakit bigla ang kaanak mo, o miyembro ng pamilya. Minsan, nag-positive sa COVID. Meron nga rin po namatayan ng kapatid, nanay, asawa, anak, because of this pandemic. Tapos, minsan hindi mo nakukuha yung matagal na promotion na hinahangad mo na. Alam nyo mga kapatid, meron kaming nakashare na isang kapatiran natin. Sabi ko sa kanya, ang payat mo! Sabi ko, kaming lahat nagtatabaan at nagtabaan ng pandemic. Bakit ang payat-payat mo? Sabi niya, sister, dahil ito doon sa na-share ko sa'yo dati pa, na problema sa trabaho. Alam nyo, 35 years na siyang nagtatrabaho sa pinagtatrabahuhan niya. Alam nyo ba na never siyang pinromote ng boss niya kahit minsan? Yung mga dating under sa kanya ay naging boss na niya. Tapos siya hindi. Kaya yung sama ng loob pala niya, doon sa boss niya, siya na talaga, ilang beses na siya na ang dapat, nalalaktawan siya lagi. Tapos ginagawa naman niya lahat at hindi naging faithful niya. Imaginein mo, 35 years siya na nasa kumpanya pero hindi siya pinromote sa dapat kalagyan niya. Alam niyo, umabot daw yun na yung sobrang inis niya sa boss niya, napapanaginipan niya yung kanyang boss. Nanggigigil siya, paggising pa lang niya sa umaga, gigil na siya. Tapos pagpasok sa trabaho, edi syempre, sinong kasama niya doon? Boss niya. Imaginein mo yung nagtatrabaho siya araw-araw. Tapos ang kasama niya sa opisina ay yung taong kinaiinisan niya. Gano'n namang pahirap ngayon? May mamamayat ka nga talaga doon. So minsan, ganyan po ang ginagawa sa atin ng mga bagay na kino-consider natin na challenges sa atin, mga kapatid. So marami po tayong conflicts in life. Ang pinag-uusapan po nating resilience na ito ay
It will help you go through conflicts and hardships in life with a positive attitude. Kasi mayroong mga tao, ayan, halimbawa, yung isang sister nga natin, di ba? Nag-go through siya sa buhay. But not with a positive attitude. At sino naman ang magkaka-positive attitude sa ganung pangyayari sa buhay? Kaya lang, ikaw ang pahihirapan. Namayat talaga siya. Imaginein mo, kinukwento nung kapatid niya, binabangungot pa daw siya dahil dun sa galit niya. Minsan ginigising na lang niya yung kapatid niya. So, ang hirap mga kapatid. So, ang mabuti at ang maganda dito sa resilience, dadaan ka sa lahat ng pagsubok sa buhay with a positive attitude. Pwede kasing dadaan ka pa rin dyan ng may negative attitude. Pero yun nga, sobrang pahirap nun mga kapatid. At yung Proverbs na binasa po natin, na kinote po natin, challenges us with something very important about life in Christ. Kasi, when you face adversity, trust God and do not flinch. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng flinch? Ang ibig sabihin ng flinch ay to back away. To pull back, to withdraw, or to shrink. So, ang tinuturo sa atin nung binasa nating Proverbs 24, 10 and 16, mga kapatid, kapag tayo ay may hinaharap na adversity, trust God. Huwag kang mag-back away, mga kapatid. Ang taong mananatili hanggang wakas ay siyang maliligtas, ang sabi. So, kailangan, huwag ka pong mag-quit. Huwag kang mag-quit, mga kapatid. Unang-una mong gagawin, start trusting God. Alam niyo po, kapag we try to deal with life's difficulties on our own, magfe-fail po tayo. Do not attempt to be strong by yourself because you will fail. You will fail. Dahil kung strength lang natin ang gagamitin natin, our strength is too small. We need something bigger, mga kapatid, to face bigger and heavier, or greater difficulties na kakaharapin natin. Kailangan natin ng strength greater than our strength. Kaya nga po, kay Lord tayo dapat lumapit. We do not have to rely on our strength to deal with things, mga kapatid. Ang totoo po niyan, magiging disillusioned. Alam niyo yung disillusioned na ang akala mo, kakayanin mo, yung pala hindi. Magkakaroon ka ng disillusionment and doubt. Dahil sabi, ang kabilin-bilinan ng Ephesians 6:10, nakasama rin sa ating memory verses, be strong in the Lord and in the power of His might. Hindi po sinabi dong be strong in yourself. Ang sabi po doon, be strong in the Lord and in the power of His might. Dahil ang lakas po natin ay walang panama sa bibigat ng problemang dadaanan natin. Kakailanganin natin ang strength na nanggagaling sa Panginoon. One enemy of resilience po is incorrect assumption that we know how things will end. Okay? Ulitin ko po, mga kapatid. One enemy of resilience is the incorrect assumption that we know how things will end. Ganyan tayo mga kapatid. Ang akala natin, alam ko na yan, alam ko na mangyayari dyan. Hanggat gulatin ka ng tadhana, tapos sasabihin mo, ay, akala ko. Ayun, mga kapatid. So, yun ay isang kalaban ng resilience o ng katatagan. Yun bang inaakala mo na alam mo na kung ano yung katapusan? Ang nangyari tuloy, nung dumating yung katapusan na yon, iba pala ang ending kesa dun sa sinasabi mong alam mo na kung ano ending niyan. Hindi ka handa. Samantalang kung aaminin mo sa sarili mo na hindi ko alam ang ending niyan, ang Diyos lamang ang nakakaalam.
At huwag mong tutuldukan na ito ang dapat maging katapusan yan. Dahil wala tayong ganong kapangyarihan, mga kapatid. So, para hindi ka ma-disillusion, lagi mong sasabihin na ako'y umaasa lamang sa Panginoon. Ang Diyos na ang bahala kung ano ang magiging resulta nito. So sometimes, we think we know the final result. Kaya instead of exercising resilience, inaayos natin ang mga bagay. We take matters into our own hands. Alam nyo ba mga kapatid, na kapag ganyan ang approach natin sa buhay, lagi tayong ididil ng Diyos diyan sa ating issue na yan. Talaga ba? Kaya mo Sinabi mo, yan tignan ko ngayon. Ipapakita ng Diyos sa atin na hindi ikaw ang may final say dyan. Kaya kailangan mong mag-rely sa akin. You have to rely on me. Kaya, ito pong Proverbs 3:5-6, a good passage po ito to cling. To cling to whenever we can see only disaster ahead. Ano ang sabi dyan? Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He shall direct your path. So, piliin mo na magtiwala sa Diyos rather than rely on what you understand is the best way to be resilient. Kay Lord ka po laging umasa, mga kapatid. Very essential po yan that we look to the Lord for strength at huwag sa atin. Ang mga faith-driven Christians, pag sinabi mong faith-driven, si Tata Fred ba yun? Yeah. Ay, Tata Fred! Good morning po! Why are you here? Nandun sila. Ay, ang galing ni Tata Fred. Hindi po kayo nagkita? Oh. Opo, iisa lang. Opo, lahat na doon. Sabi ko pa naman, Pastor, hanapin mo si Tata Fred, nandun. Magkasama na kayo niyan. Congratulations, Tata Fred. Graduate. Tan, 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 tan. Ano po yung Song for Ida? Song for Ida pala yun. Graduate na si Tata Fred, second dose of vaccine. Tapos na. God bless po, Tata Fred. Andyan din silang Nilda. Ayun! Graduate na sila! Ang aga nila Ninang natapos. Oo. Ayan. Thank you, Lord. Di Ninang, madadalas na kayo dito niyan. Glory to God. Ayan, thank you Lord po. Yung mga ibang namin kasi seniors ngayon, hindi namin kasama. Wala rin si Pastor. Nandun po sila at schedule nila ngayon. Thank you Lord. So, sana ba ako? Ayan. Ang mga faith-driven Christians are resilient po, mga kapatid. Ito yung mga, alam nyo, natutuwa akong makakita ng mga Christians na ganito. Ilan yung mga Kristiyano at sino yung mga Christians na kilala ninyo na kapag kayo ang nandun sa kalagayan nila, hindi mo sigurado kung kakayanin mo o hindi. Diba? Sunod-sunod minsan yung mga pagsubok na dumarating sa mga kapatiran natin. Pero alam nyo, ang tagal-tagal na natin silang kilala, nandiyan pa rin sila. Yun yung mga faith-driven Christian na ang umaandar lamang sa buhay nila ay ang kanilang pananampalataya. Kaya kahit na anong daanan nilang pagsubok, kahit pasunod-sunod sila, ibig sabihin ba hindi sila napapagod? Napapagod din mga kapatid. Hindi ba sila nadi-discourage? Nadi-discourage din. Pero ang resiliency nga is the ability to bounce back. Nakakabalik ka agad. Bumabalik ulit tayo sa ating kabuangan na, ba't ba ako mapapagod? Si Lord naman pala ang kasama ko. Ayun po mga kapatid. So ang mga resilient Christians, they acknowledge difficulties, Hindi po nila dinideny na may mga problema sila. They are acknowledging their difficulty, but they do not focus on it.
Hindi sila nagfo-focus doon sa ano na yan. Ay, umalis na ba sila, Tata Fred? Nagpabay na. Mm-mm. Ha? Andiyan pa sila? Asan na sila? Baka gusto nila mag-share. So, ayun po, mga kapatid, no? They do not focus on it. They acknowledge their difficulty, but they do not focus on it, mga kapatid. Kumbaga, hindi ito ang magkokontrol sa'yo. Alam nyo, nung isang araw, di ba kami po ay merong dinedicate. Meron kaming isang sister na napuntahan. Alam nyo, pinag-share ni pastor, umpisa hanggang dulo, iyak ng iyak, na kapag ka nalaman mo nga rin naman yung kanyang problema, maiiyak ka din. Ako nga nakatingin lang din ako sa kanya. Pero nakakatuwa ang ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Iyak man siya ng iyak. Naiiyak man siya, pero matatag pa rin siyang nakatayo. Alam mo ba, inaway pa nga siya nung kapatid niya. Sinugod siya nung kapatid niya. At kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi sa kanya. Alam niyo ba, bago umalis yung kapatid niya, inalok pa daw niya, kumain ka muna. Pagkatapos siyang pagsalitaan ng masasama. So, hindi mo dinideny yung mga difficulties na yan. Tata Fred, pag-share muna po kayo ni Ninang Nilda, nandyan na kayo. Oo, di ba? So, hindi man po niya, hindi niya dinideny yung nangyayari sa kanya. Pero, hindi po siya nagfo-focus doon, mga kapatid. Remember, successful people don't just face adversity. They embrace it. Kapag ine-embrace mo ang adversity, mas madali siyang harapin. Kasi, when you face someone, di ba, you are ready for him or her. So when you embrace adversity, ang ibig sabihin po, you are ready for it. Kaya itong resilience na to, napakaganda. At nandito na rin lang si Tata Fred at saka si Nang Nilda. Di ba? Yay! Graduate na sila! Ay tawagin na natin dito ng makasama po naman natin. Dahil matagal naman natin hindi na nakakasama, pero ngayon, yehey, pwedeng-pwede na. Yay! Welcome to graduates! Tata Fred and Nang Nilda. Tata Fred, dito po. Opo. Yan. Glory to God. Ayan. Welcome natin si Tata Fred and Nang Nilda. Yay! Ayan. Glory to God. Ayan po. Ang mga graduates, Tata Fred, kamusta po? Pag hinaharap nga problema, talaga kaya mo. Opo. Ang pinag-uusapan po natin, Tata Fred, yung resilience. Hindi po ba isa yan sa magandang karakter daw ng mga Pinoy? Yung katatagan. Bati mo na kay Tata Fred. Baka gusto niyo rin mag-share after tungkol sa resilience. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay. Unang-una, nagpupurit, nagpapasalamat kami sa Panginoon sa kahirapan ng... Ang haba ng pila po? Hindi, 2:00 pa ako gising eh. Pero yung 2:00, hindi ko nalintanin. Ito, ganun din yun eh. Suungin mo lahat ng yan. Hindi mo tatanggihan niya kasi pag nakakita ka ng problema, sugod! Ayun. Wala kang problema ron. Ine-embrace talaga. Dapat, Pinaharap. Hindi pwede hindi mo harapin. And don't ever deny it. Ayan. Tama yun. Do not deny. Pag may reality at nakikita mo, hindi ka pwedeng umatras. Tama. Sugod, mga kapatid. Di ba? Sabi ni Sister nila, sumugod ka sa mga bata. Hindi pa. Meron pa tayong 2 weeks na 2 weeks. incubation. Oo nga, tama. Okay. Meron na nga. Dapat dumaan kami kasi sa Kilabong. Opo. Mga bata. Sabi niya, 2 weeks pa.
Masunurin talaga. Masunurin. Kahit ano. Okay. Tata Fred, ang pinag-uusapan po natin tungkol sa resilience. Ano po ba ang pwede niyong dyan, ma-share? Ano ba resilience sa Tagalog? Katatagan. Matatag. Opo. Bayang Yun po yung mag-iingat. the ability to bounce back. Oo. Opo. Kahit anong mangyari sa iyo, yung move on, wag mo intindihin yung ganyan. Ang intindihin mo, yung pangako ng Diyos sa iyo. I can do all things through Christ who strengthened me. Amen. Malalakas tayong lahat, huwag kayong mag-alaala. Okay? Amen. Kasi pinatanggap ako word kanina umaga. Opo. At tinitingnan ko, sabi ko, 2:00, gising na ako eh. Sabi, baka ako ma-high blood. Oo, kasi puyat. Puyat. Opo. Baka ako lagnatin. Lahat ng baka na doon. Sabi ko, hindi. Pag ang word ni Lord, binigay sa iyo, mangyayari ito. Amen. Tingnan mo nga sa Hebrews 6, ano yan? 18. Buhat 17 hanggang 19. Tinama. Merong word dyan. Pero Hebrews 6, 17 to 19. 17 to 19. Okay. Okay. Hebrews 6, 17 to 19. Gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi magbabago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya't tayong nakatagpo sa kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. Ayun. Tamang-tama yung walang ayawan talaga yun. Opo, Okay. opo. O, ikaw mo na gusto mo bang share? Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi bali Sunday ngayon sa Amerika, di ba? Yun ang mismong birthday ni Genesis. Jen, Yan. opo. Na imagine mo, yung unang apo ko ay debut. Oo nga. Yan. Paano ba mang hindi ka magpapasalamat niyan? Doon na hindi kami kasama doon ay... Pero tuwan-tuwa ako sa achievement ni Oo Jen. nga po, Ninang, no? Ibang klase. Kita ko magsalita eh. Iba talaga. Manang-mana daw sa lolo. Kaya yun doon lang maa-amaze ka na sa ginawa ng Panginoon. At saka yung kaligtasan ba na si nanay, imagine mo, magna-91 na ang nanay ko. Ninang, no? Napanood nyo? Walang-wala yan na kwan, walang yung himig na nakakalimot o anuman. At sabi ko, Nay, huwag ka na maglaba. Yun lang. Sabi ko, please lang. Tigilan mo na yan. Kasi gusto niya, gawin pa lahat. Yun, hindi ka ba magpapasalamat noon? Kasi sabi ko, ako rin, 72, imagine mo. Si Pastor, 78. Imagine mo yung... Binuko na eh. Wala tayong magagawa. Walang Sinabi magagawa. na eh. Oo. Number lang yan. Number lang. Pero hindi. Nakasabay namin yung mga 60 lang, hindi wala pa nga 60, pero wag ka Mahihina. super tanda na ng itsura at saka parang ang bagal-bagal na maglakad kanina. Kaya sabi ko, paano bang hindi ka, yung resiliency kasi, Opo. yung katatagan mo, yung katapatan mo sa salita ng Diyos, yun yung magkukan sa'yo eh. Kahit na ano pang nangyayari, nakikita mo. Pag may pangako si Lord sa'yo, doon yung word in action. Yes. Yun yung faith mo put into action. Paano mong maipapractice talaga yan? Kapag ka yung salita ng Diyos, lalong-lalo na pag personally, pinangakuan ka ni Lord. Di ba? Hawak mo yun eh. Tama. Walang makaka-refute nun. Sinabi sa'yo ng Panginoon. Kaya doon pa lang, matatag ka na. Ang isang Kristiyano, yung resiliency, kahit ano pa nangyayari, nakangiti palagi. Kayang-kaya niya yan. Everything. Amen. Tama. Thank you, Lord. Sino yung vaccine na kinagat sa tenga? Yung sinabi. Ito, may vaccine eh. Sa Holyfield. Oo, Holyfield. Sa Kinagat Holyfield, nito. opo. Hindi naman siya tumigil talaga. Yan ang word niya eh. Oo, ito yung tatandaan ko eh.
Philippians 4:13 talaga Opo, yun. opo. Kaya ko to sa pamamagitan ni Kristo. Oo. Okay. Balik tayo ron sa Hebrews, ha? Ah. Hebrews 6:18. Pakbasa mga ulit. There are two immutable things. Doon ako sa immutable. Alam pala yung immutable, yun yung immune. Na kahit na anong mangyari sa iyo, Immune ka na. Immune ka na. Wala kang takot. Dahil immune ka na eh. There are two immutable things that God cannot do. Ang magsinungaling at saka hindi tumupad sa kanyang pangako. Nako, hawakan mo. Baka merong natitigatig dyan ngayon. There are two immune system sa atin. Ang immune system niya na ano. No one can ever resist. Kahit anong mangyari sa iyo, doon ka lang sa pangako ng Diyos. Amen. Kasi hindi siya nagsisinungaling at hindi niya maaaring gawin ang kanyang ipinangako. Kaya doon sa una, yung promise, pagkatapos doon sa 19, Angkor. Dito tayo, Brother Angkor, Nanonood lagi yun, Tata Fred. doon ka nakaangkla, doon sa pangako ng Diyos na kahit na ano, kasi meron doon sa may amin, meron 3 taon na hindi naliligo ito. Ay nako, kilala ninyo yun? Lahat ng napunta ng Antipolo, nakita Talaga na- po? Kilala ninyo, 3 taon din naliligo. Bakit po? Na-depress. Na-depress. Siniraan noong ibang tao. Ganyan ka, ganyan ka, ganyan ka, ganyan ka. Nakinig naman. Na-depress. Pero sa kabila ng kanyang ka-depress, meron akong positive na nakita eh. Maski maghapon sa kalye yun, hindi natatakot yun. Hindi tinabla ng COVID yun. Tatabla ng COVID, wala ka sa akin. Immune talaga siya. Kilala mo yun, di ba? Immune talaga yun. Alam nyo na kung anong dapat gawin para hindi ma-COVID. Huwag kang maligo. Kasi tanongan, ikaw ba sinipon? Ikaw ba inubo? Di ba? Ikaw ba may ganito, may ganito? Kapag ikaw ba immune, wala pag may bakuna, naku, wala kapatid. Kaya mong harapin lahat yung lahat ng sinasabi nilang negative, nasabi ganito. Because of the strength that God has given all of us. Kaya tayo lahat. Thank you, Lord. Mamaya na kayo maligo. Kaya nga umalis ako, naka-istampay na naman doon. Ang kailangan niya kung anong kailangan niya? Kalinga. Kasi nakinig siya roon sa hindi tama. Kalinga ang kailangan sa kanya. Ipakita lang natin yung pag-ibig at gagaling yan. But immune talaga siya. In Jesus' name. Amen. Yan. Sige, muli, magandang umaga po. Salamat sa Panginoon. Malapit na kaming madalas dito sa center. Amen. Thank you, Lord. Yes. Hallelujah. Sige. Thank you, Lord. At saka iikli na ulit ang buhok kong haba na. Kung pwede na magpagupit. Ayan. Thank you, Lord. Sige. Thank you, Lord. At makakapag on the road na tayo, mga kapatid, dahil nandito na si Ninang. Maiiwan! May maiiwan na. Thank you, Lord. Sige. Ayan po, mga kapatid, yung ating word for today. Ipagpapatuloy pa natin yan kasi paano malalaman ng isang tao o isang Kristiyano na siya ay resilient, So, sa mga susunod na araw, pag-aaralan natin yan. Pero tayo po muna ay bumati muna sa mga may birthday. Sister Jam, sino ba yung ating mga may birthday ngayon? Ayan, ang ating pong mga may birthday ay Brother Rick Oria sa birthday pala. Ni Brother Rick. Happy birthday, Brother Rick Orias. Si Brother Bonjing din. Brother Bonjing nasa Canada po, Tata Fred. Oo, nandun siya ngayon. Si Sister Christine Sepulveda at si Sister Connie Montinola. Happy birthday, Thank mga you, kapatid. Lord. Oo. Tapos, anniversary din pala, Ninang. Nababasa niyo po? Si Brother Marlon and Sister Joy Valle, mga pamangkin po namin yan sa Australia. Oo. Ayan. At saka si Brother Rex and Sister Len Dison.
Anak po ni Sister Chayong. Ayan. Ayan. Happy birthday po and happy anniversary sa inyong lahat. Kantahan muna natin sila, Sister Jam. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Thank you, Lord, sa ating mga graduates. Ha? At yung iba, kumukuha pa ng diploma nila ngayon. Nauna lang natapos yung sinatata Fred. Glory to God. Ayan, sabi nila, thank you, Lord, sa ating mga graduates. Oo nga. Si Mader kaya meron na? Si Mader ang ano no? Sila Pastor JB din, Sister Cora. Ayan, thank you Lord at malapit na rin nating makasama yung ating mga kapatiran kasi talaga naman pong bawal ang mga seniors. Ano? Pero thank you Lord at least ngayon pwede na. Okay, alam niyo po ba na binanggit din ni Tata Fred yung ating memory verse sa linggong ito, ano? Hindi niya alam na ito pala ang ating memory verse. Philippians 4:13. Oo, binambungad niya. At ating memory verse for this week ay Philippians 4:13. Ang sabi po, I can do all things through Christ who strengthens me. Pag hindi niyo pa naman po yan na-memorize. At napakaganda namang i-memorize niyan mga kapatid dahil pwede mong sabihin yan sa sarili mo kapag ang dinaranas mo medyo mabigat. Di ba? Kung yung buksingero ang sinishare ni Tata Fred ginamit ito Kinagta nga yung tenga. I can do all things through Christ who strengthens me. At yan po ang ating memory verse for this week. Ngayon po, as promised, mag-uumpisa sa araw na ito ang ating saan ang ating mga names? Ay bakit wala yung mga names natin? Hindi na, dahil ang Monday, ang start natin ay ready ba si Mang Boy sa Beatitudes? Lumaba. Oo, sige. Dahil siya ang dapat nung Sabado, siya na lang din natatawag, pero hindi na ang kanyang hindi na 10 Commandments. Beatitudes na po. Ilan ang Beatitudes? Bakit naging siyam? 8, Sal. Long cut. Sala, nadagdag ng isa. 8. At ito po ay matatagpuan natin sa Matthew 5, verses 3 hanggang 10. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they who hunger and thirst after righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see the Lord. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. And blessed are they who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Kaya, mga kapatid, may sumagot para kay Mader. Ayaw ni Mader. Actually, hindi na rin naman kasi pwede ang 80 years old pataas. Pwede na po ba? Choice pala nila. Kasi parang
18 to 80 years old ang vaccine, hindi po ba? Choice na daw po nila. O ang choice ni Mother, no, this is my body. Sasabihin ni Mother. O di ba? Hanggang ngayon yung pa rin sinasabi ni Mother, no, this is my body, ang sabi niya. So mga kapatid, sino na po ba ang mga ready na para sa Beatitudes? Mag-game na po kayo. Alam nyo, sa sobrang katuwaan ng ating mga kapatiran dito sa ating memorization, sige po sila ng sige ng pag-sponsor sa atin. Oo, kasi natutuwa daw po sila at nakaka-memorize din sila. Ayan. O, tawagin ko po ngayon sa araw na ito si Mang Boy para sa Beatitudes na memorization. Ayan. Magandang umaga, mga kapatid. Good morning. Magpapatawa uli ako rito. Ano ba, 10 Commandments? Hindi na po, Beatitudes na po. Kayo ang sige. pagbungad. Kung saan lang umabot. Sige po. Mapalad ang mga aba na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat sila ay makakasama sa kanyang kaharian. Amen. Mapalad yung mga nahahapis, at sapagkat sila ay aaliwin ng Diyos. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila ay kahabagan. Mababa yung mga mabababang loob, mapapala din, sapagkat matatamo nila ang mga pangako ng Diyos. Yung malinis ang puso, sobrang pinagpala yan, sapagkat sila yung makakakita sa mukha ng Panginoon. Mapapalad yung gumagawa ng daan sa kapagkakasundo ng kapwa. Kasi sila yung inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Kung ikaw man ay dumaan sa mga pag-uusig, mapalad na mapalad ka. Kasi ganyan ang ginawa ng mga unang tao sa mga propeta. At sa iyo, ikaw ay tinitiyak ng Biblia na makakasama sa kanyang kaharian. Thank you, Lord. Amen. Dinaan ni Mang Boy sa parang preaching, ano? Nakailan ba si Mang Boy? 7? Ano yung isa? Merciful. Meron ba? Yun lang, hunger and thirst after righteousness. Oo, pero nakumpleto niya. Kaya, thank you, Lord. Mang Boy, panimula ka pa naman sa ating... Amen. Amen. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Ito po ang regalo niyo, Mang Boy. Para kay ina yan. Salamat sa Diyos. Oo, dahil maglalabas si ina. Thank you, Lord. At ayan po ang ating Beatitudes. Madali lang naman po itong tandaan. O ayan, thank you, Lord. At marami na naman po ang nag-memorize. Glory to God. Okay, Sister Connie Manalad, si Brother June Mangigad, na nung isang linggo pa, nag-game na para sa Beatitude. Si Waljun, aba naman, grabe talaga si Waljun, ano? Sister Odette, Danganan, siya yung mga unang-una lagi eh. Sister Klang, Rabang, and Sister Net Mercado. Mga kapatid, bakit naman sila lang lagi? Oo, sumali naman po kayo. Okay, sige Sister Jam, atin nang iikot yan. Sister Net Mercado. Lagi nang ready yan si Sister Net eh. Tawagan natin si Sister Net. Yung mga iba sasabihin nila, hindi pa nga ako tapos dun sa another memorization. Aba, good morning, Sister Net. Thank you, Lord. Good morning po. Thank you, Lord po. Buti ba, Sister Net, laging ready. Amen. Beatitudes na po tayo, Sister Net. Opo. Okay po, ready na po? Opo. Okay po, go. God blesses those who are poor and realize that their need for Him, the kingdom of heaven, is theirs.
God blesses those who mourn, for they will be comforted. God blesses those who are humble. God blesses those who are humble, for they will inherit the whole earth. God blesses those who hunger and thirst for justice, for they will be satisfied. God blesses those who are merciful, for they will be shown mercy. God blesses those whose hearts are pure, they will see God. God blesses those nasabi ko na po ba yung merciful? So, Opo. Ano po? Peacemaker. Peacemaker. Wala pa. God blesses those Who work for peace. who work for peace, for they will be called the children of God. God blesses those who are Humble. God blesses those who are Persecuted. God blesses those who are persecuted for doing right, for the kingdom of heaven is theirs. Ayun. Ayan. God Nakompleto blesses na po. you. Nakompleto nyo na po. Po? Walo na po. God blesses you when you are. God blesses you when you are when people mock you, when persecute you, lie about you, and say all sorts of evil things against you because you are my follower. Be happy about it. Be very glad, for a great reward awaits you in heaven. Remember the ancient prophets were persecuted in the same way. Thank you, Lord po. Ayan. Binuo ni Sister Net. Oo. 8 lang po ang Beatitudes. Pero kasi doon sa Matthew 5:3-10, kasama yung sinabi niya. O, di ba? Talagang inextend pa ni Sister Net hanggang doon sa dulo. Sister Net, congratulations po. O, di ba? Kabang-kaba ako. Dinadaig niyo pa si Jam, Ayan. Eto po. Sister Net, ito po ang inyong regalo. Opo. Ibibigay ko po kay Sister Jam. Opo, thank you, Lord po. Ayan. Ito po ay Kadi. Thank you, Lord, Sister Net. Thank you, Lord po. Bye God po. bless po. God bless po. Okay, bye-bye. Ayan po ang ating kapatid, Sister Net. Para po sa Beatitudes. Alam nyo, mas madali nga itong tandaan. Ano yun, sabi nung kahapon, sabi daw ni Sister Julie, si Sister Julie kahapon, tsaka Sister Olive, di ba nandito? Bigla daw may naririnig si Sister Julie, sabi raw niya, ate, may kumakanta. Sabi daw ni Sister Olive, ako yun, kinakabisa ko, nilalagyan ko ng tono yung Beatitudes. Pero parang hindi nag-game na Sister Olive, Oo, binubuo pa daw niya yung tono. Nakakatuwa sila at gusto pa talaga nila may tono. Okay, dako na po tayo ngayon sa ating Song of the Week, new Song of the Week. At ngayon po, magugulat kayo. Kasi ang new song natin, ang composer natin ay bata. At siya rin ang nag-interpret nito. Oo. Ilang taon na ba si Ate Seya? Mga ilang taon na si Seya? Mga 9 siguro, 9 years old, So, tignan po natin, anong title ng kanyang awitin? Jam? Ha? Dahil mahal kita, dahil mahal kita, lahat ng bagay ay aking harapin. Dahil sa pag-ibig mo, narito po si Seya at sa kanyang kinumpos na awitin.
panoorin po natin. At susundan po tayo ng isa nating elder na nag-birthday. At magbabahagi naman po sa atin ngayong araw na ito si Pastor JB. Thank you, Lord. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko at lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Ako'y aawit sa iyo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko at lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko at lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Salamat, O Kristo. Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ako'y nagagalak at muli tayo nagkasama-sama upang pag-aralan natin ang banal na salita ng Diyos. Sa araw pong ito, pag-aaralan natin ang tungkol doon kay Gaius. Ito'y matatagpuan sa 3 John 1-8. Pero bago po lahat, tayo muna manalangin tulad ng dati. Lord, mula po sa iyong kabanalan, kayo po narito at nagpapasalamat sa muling pagtitiwala po sa amin ng buhay
at ng buhay mong salita. Patnubayan kami sa aming pong pagbabasa, sa aming pakikinig, hanggang sa aming pag-meditate ng iyong banal na salita. O banal na Espiritu, pangunahan po kami, all for the glory of God, in Jesus' name. Amen. Amen. So, ganyan nga po mga kapatid, ay ating pong basahin ang 3 John 1 to 8. So, ito po ang nilalaman. Sa verse 1, ang sabi dito ay ganito: mula sa matandang pinuno ng iglesia para kay Gayo na lubos kong minamahal. Mahal kong kaibigan, idinadalain kong ikaw ay nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay spiritual. Tuwan-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid na ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Mahal kong kaibigan, sa verse 5, tapat ang iyong paglilingkod sa mga kapatid kahit sa mga hindi mo kilala. May mga nagbalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos, sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong mula sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Dapat natin silang tulungan upang tayo makabahagi sa kanilang gawain para sa katotohanan. 3 John 1 to 8. So, purihin nga po ang Diyos at ito ay pag-aaral tungkol doon kay Gaius na nilagyan ko po ng title na The Servant of Servants. And aking pong desire na ito yung maging tribute din para po doon sa ating maraming outreach supporters sa North, East, West, and South. So, ilan mo ng background there o konteksto ng pag-aaral. Ibinumungkahi ko na basahin natin itong 3 epistles na ito ni John. Ito po yung huling mga aklat bago dumating sa Revelation. At more particularly yung 2 John. Dahil po mayroong parallelism ang 2 John at 3 John. Say, for example, doon sa 2 John, meron doon question na idinil sa mga tao doon, sa mga taga-simbahan. At ang question po ay, what should you do when false teachers come knocking at your door? Anong gagawin mo pagka ang dumating sa iyo ay mga false teachers? At doon sa 3 John, opposite naman po ang pagkakatanong. Ang sabi ay, what should you do when godly teachers come to your door? Anong gagawin nyo kapag ang dumating sa inyong simbahan ay isang godly at true preachers? So, yun po ang sinasagot ng ating pag-aaral na iyon. Please take note that sa 3 John, ito po yung epistle na mas kilala sa Tale of 3 Men. Tale of 3 Men. Opo, may 3 personality dito na mula sa the same church, local church. Ang una nga po rito, yung ating pinag-aaralan ngayon, nasa verse 1, it speaks for Gaius, at ito yung generous supporter of visiting preachers, the man to whom John wrote this letter. Doon sa verse 9, na hindi po inabot ng ating pagbabasa, speaks of Diotrephes. Ito yung opponent ni John. Ito yung putting stress to the people like Gaius. At sa verse 12, it speaks of Demetrius. He's a good and faithful man, just like Gaius. So our focus is on Gaius, the chosen one, the servant of servants. And again, this is a tribute to our outreach supporters in our news. Ang pangalang Gaius ay ilang beses na nabanggit sa New Testament. Tingnan po natin kung ito pa ay one and the same sa ating 3 John. Unang nabanggit ito doon sa Acts 19:29 na si Gaius ay ito daw ang traveling companion ni Paul sa Macedonia. Yun ang unang banggit. Ang pangalawang banggit ay doon naman sa Acts 20 verse 4. Dito naman ay sinabi na mayroong isang Gaius na taga Derbe at kasama rin ni Paul. Ito sila sa pagta-travel niya lalo doon sa lugar sa Troas. Ang pangatlong pagka-mention ay isang Gaius na nakatira sa Corinth as being one of the few people na bininyagan ni Paul sa 1 Corinthians 1:14. At ang pang-apat ay doon sa final greeting sa portion of the apostles to the Roman, doon sa Romans 16:23, nabanggit na isang Gaius ang host ni Paul at host din ng buong church. Parang ito sa atin sa 3 John. Parang siya lumilingap sa mga visiting
pastors, at pati sa buong simbahan. So, ito ba'y one and the same dito sa ating Gayos sa 3 John? Wala pong nagbigay ng tukoy at nanigurado ito nga po yun. Puntahan natin ngayon si Gayos sa ating 3 John. Evidently, ay isa siyang Christian leader dito sa local church who was both known and well-loved by John the Apostles, not only him but the other members of the church. Consider siya ni John na to be a man of trustworthy character and whose soul is prospering in the Lord. He is a very fine Christian man. Si Gaius is also a very special person to John kasi malaki nga naging tulong nito sa ginagawa sa mga visiting preachers at inaari ni John na nadala niya sa simbahan si Gaius at ito nga itinawag niya na aking anak. Doon sa verse 4, wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin kundi ang marinig ang balitan namumuhay ayon sa katotohanan ng aking mga anak. So yun po ang si Gaius sa 3 John. Tingnan naman natin yung kanyang ministry, yung pagiging servant of servants of the Lord. By the way, itong title nito actually hindi ko original ha. Ito po ay narinig ko kay Minister Ali nung siya bigyan ng parang parangal, commendation at nung siya ay magsalita, sabi niya ako ay servant of servants. So kami si Ali po ito sometimes ago, long time ago doon sa center po natin. Gaius excelled in his gift of hospitality even though these men were strangers to him. Hospitality, by the way, ang ibig sabihin sa Griego ay love for strangers. True hospitality involves opening your heart, for it is from the heart, and home to those in need. It means sharing your time, resources, with those people whom you might not know very well, talagang hanggang sa maging strangers. He was carrying out the work that God had prepared for him to do, chosen siya, with a Christian maturity that caused John to acknowledge your soul prosper, na para bang ibig sabihin ay your life is honoring to the Lord. Ang pag-worship sa Diyos ay with our life. It is our whole life, the whole of our life, the expand and everything in us. Hindi lamang ito sa pagpunta sa mga simbahan, hindi lamang sa pag-awit ng mga praising song o worship song. Lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. At ito si Gaius, ang kanyang ginagawa ay nagpupuri siya at nagbibigay ng honor sa ating Panginoon. And he was doing this with great joy, wholeheartedly. By the way, ang Gaius ay mula dun sa Latin verb, nang ibig sabihin ay gaudere, na ang English meaning ay to rejoice, to be glad. So he's doing all in this everything with joy in his heart. How does tingnan natin what does it take to be Gaius, the servant of servants? In other words, anong karakteristik ni Gaius? Una sa lahat, siya ay balanced man. Ano ba yung balanced man? Sa verse 4, walking in the truth. Wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin, kundi marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ng aking mga anak. He's walking in the truth, which means he built his life on the Word of God and maintain his Christian faith in the midst of temptation and persecution. Ang ibig sabihin, pagka sinabi mo kay anak ng Diyos, ang pamumuhay mo ay isang anak ng Diyos. Kung anong i-declare mo, yun ang ipamumuhay mo. That is walking in the truth. Ang number 2 dun sa pagiging balanced man ay matatagpuan naman sa verse 6, tulad ng ating nabasa. May mga nagbalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. He is well known for his love, sa verse 6. He shows hospitality to traveling Christians, teachers, and welcomes them into his home. He is a man who walks in the truth and demonstrates his love through spiritual balance. Ito yung faith without action. Ang kanya faith with action, and this actually love in action. So, ang padalawa, after being a balanced man, ito yung faithful man siya. Sa verse 3, tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Yun ang kanyang pananampalataya, what he believes. At sa verse 5, ito'y tinugon na mahal kong kaibigan, tapat ang iyong paglilingkod sa mga kapatid
kahit sa mga hindi mo kakilala. Ito ang kanyang the way he lives. So, what he believes, he lives. That is his life. He is faithful in belief and in behavior. Again, ito yung faith in action. So, kanyang pinaninindigan, sinasabuhay ang anuman na kanyang pinaniniwalaan. Anong connotation nito? Anong meaning? Anong mensahe? It means that ang mga tao na katulad ni Gaius is a man that you can trust with your life. Mapapagkatiwalaan mo ang ganito. He knows what he believes and he has the courage to stand behind it. No double talk. Wala siya mga paligoy-ligoy, wala siya mga hidden messages, hidden agenda. What you see is what you get. At ang sabi nga dito ay, if he says it, you can count on it. Sa Matthew 5:37, yung ating lesson sa Good Morning Jesus, yung lesson na Sister Ria doon, nais ko kung yes, no kung no. There is no in between. That is Matthew 5:37. That is Gaius. That is the faithful Gaius. So, ang pantatlo, una, balance. Pangalawa, faithful. Ang pantatlo, big-hearted man. Yung buong puso ang paglilingkod. Todo-todo. Walang pagkukunwari, walang itatangi. Ito naman yung nagre-refer to the way he treats the business ministers of the gospel. Napakagandang ulit-ulitin. Basahin ulit natin, 5-7. Mahal kong kaibigan, tapat ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit na sa mga hindi mo kilala. May mga nagbalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos, sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong mula sa hindi sumasampalataya sa Diyos. Buong puso siyang naglilingkod. Ang background nito ay noong mga panahong yon, yung early days of the Christian movement, churches were established by the apostles on their various journeys. So, ang apostles muna ang umiikot, sina Pablo, sina Pedro, doon sa lugar ng mga hintil, at mag-establish sila doon ng church. Pagkatapos, maglalagay sila ng mga elders of the church, at pag alis niya, ay tinitiyak niya magpapadala naman siya ng mga ngaral bukod sa kanila. Parang sa atin, nagpapadala tayo ng ministers, ng teachers, ng mga pastors, para masuportahan yung simbahang yon. Since there were no hotels and motels noong panahon yon, those traveling ministers had to stay in homes of church members. Wala daw talagang maraming paupahan na matutulugan. At isa pa, noon ang bilin huwag magdadala kahit na extrang pangyapak o baon kasi talagang may sasambot sa iyo doon. Dito sa atin, kahit na modern day ng pinupunta na may mga hotel, may mga matitirhan na, ang ating mga supporters, ayaw papuntahin ng mga tao doon na sila sa iba pang bahay. Halos nag-aagaw-agawan na sa bahay nila patirahin. What a great privilege sa atin. It was the responsibility of church leaders to welcome those traveling teachers and then send them in their way to the next destination, yung susunod nilang assignment. Hindi sila umaasa sa iba, lalo sa mga hindi mananampalataya. At yun ang dapat na maganap. Dahil dito, ay nanalangin si John. May panalangin siya. Kahilingan sa Diyos para kay Gaius. Yun nga ang 3 John 2. A prayer for things temporal as well as for things spiritual. Vote, kanyang pinagdadasal. Masarap ulit-ulitin. Verse 2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prosper. Ano bang ibig sabihin ng that thou may prosper? So si John prayed for the prosperity of Gaius. And from that, parang sinasabi dito na hindi masama mag-pray para sa prosperity. Magasanay, kung minsan pagka may tunog na pera, financial, ang iba ay nag-aalangan. Meron lamang dapat na merong qualification, may qualifier. Ang sabi ay, it's not wrong to pray for prosperity. Pero katulad ng kay Pablo, ang sa kanya ay, there should be a careful note as thy soul prosper. Tulad ng iyong buhay spiritual. Prosperity with weak spirituality is dangerous. Pagka nanalangin tayo ng financial or whatever forms of prosperity,
At ang ating pinapanalangin ay para sa taong weak pa sa spirituality, napaka-dangerous niyan. This may lead sa uuwi sa serving two masters sa Matthew 6:24. At ang nakakalungkot dito, lagi na lamang nais at pera ang Diyos. Lagi na lamang dumidikit doon sa mapastuksong pera. So prosperity with weak spirituality is dangerous. That is true. That is true. Totoo naman na kailangan mayroong financial back up ang mga Christian people. At ito ay dahil sa katulad ni Gaius to dispense hospitality para may magastos siya sa kanyang kabutihang loob, kagawang gawa, generosity. Para din sa kanya mga good causes. Meron kuminsan na magko-contribution, may pare-repair sa simbahan, o di kaya na mayroong may sakit, hindi lamang yung mga traveling ministers, kailangan ng pera sa pagkakataong yon. At to prevent themselves from becoming burden upon the backs of the other people. Sina Paul nga, habang hindi nasa gawain, nagtatrabaho, nagagawa ng tent para walang masabi ang ibang tao. Sa aking experience, pagka hindi kasi kasama ang mga buong mag-anak sa gawain, naranasan ko po yung mga comment na ano ba nangyayari sa mag-anak na ito? Sinasayang ang pera. Sino ba itong mga tinutulungan nila? Yun naman ay nangyari na. Ngayon na may nakilord na rin sila. I mean, kasama na natin sa pananampalataya. Kaya iniiwasang may sabihin din ang kamag-anak ang iba. Tigit sa lahat, napakaganda rin na ang mga alagad ng Diyos ay talagang pinagpapala ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. Body, soul, and spirit. The soul and spirit. At yun ay in-expect ng mga tao. Para bagang pagka ikay mga ngaral, pagkatapos pangangaralan may mataas ang posisyon, mas may kaya sa iyo, at ang sasabihin mo ay ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, may nagkukwento nga sa atin na paano naman ako pupunta sa iyo, samantalang nautang ka pa nga sa akin. Ewan ko totoo yun, pero yun ay isang sitwasyon na pwedeng maganap pagka ang isang tao ay kapos sa mga bagay na kailangan din ng tao. Yung word na prosper, sa Griego, ang ibig sabihin ay to help on the road. To help on the road, yung word na prosper sa Greek. Or succeed in reaching. So, by prosperity, it means while you are traveling, you will be sustained at ikay magiging successful sa lahat ng pinupuntahan. Until finally, ma-accomplish mo yung iyong assignment. Naalala ko lang po yung isang sign doon sa boundary ng Batangas at saka ng dito sa Laguna, doon sa may Malbar, doon sa may Tulay. May nakita ko itong sign na nakalagay Godspeed doon sa boundary sign na yon. Boundary, welcome to Batangas, sa Godspeed. Nung una akala ko, ibig sabihin na bilisan mo na at maluwag na ang traffic. Bilisan mo na, Godspeed kasi speed. Pero nang tingnan ko sa Bible, ang ibig sabihin pala noon ay prosperous journey. That your journey be prosperous. God prosper you. Parang God bless you. So naalala ko na, ulit ko lamang, ito nga pala ang Greek doon sa prosper. To help on the road. To succeed on reaching the destination. So, ang number 2 na pinagdadasal niya ay yung good health ni Gaius. Good health ni Gaius. Remember baka ko lang makalimutan pamaya. Halos hindi niya pinagdadasalan tungkol sa spirituality ni Gaius. Parang gaya na rin ng pag-unlad niya. Parang meron na siyang katiyakan na ang spiritual life ni Gaius ay talagang matibay na, maganda ang foundation. Kaya halos dalawa lamang ang kanyang pinagpipray. Yung prosperity at saka yung good health. Gumaya doon sa paglago niya. So, good health. This may sound as if Gaius was advancing in years. Tumatanda na si Gaius, katulad ni John, the Apostle. Yun ay concern sa kanya, yung health niya. It may also means that Gaius had some physical disability. Pwede rin ang ganon. Or may have some health problems that may be due to stress. Marahil din na stress because of some politics in the same church. More particularly, yung nabasa natin kanina na meron doon isang mamapa, si Diotrepes. Yung kasing presence niya,
being a domineering person, ang kanyang espiritu ay naiba, parang ang direksyon ay magwasak, magparusa. Hindi siya supporter na ni Gaius. At siya nga ay kontra kay John. Habang siya wala ay di naninira. At yung susuporta sa mga pinadadala ay talagang meron siyang pamamaraan upang ma-discourage. Kung hindi, meron pa nga doon itong in-excommunicate, yung hindi na pinapapasok sa simbahan. Ito ay church wrecker. Parang si Pablo nung siya sa Ulpa, kanyang inaatake ang mga believer. So ito siya, si Diotrephes. At yun ang maaaring nag-cause ng kanyang stress. So anong ginawa ngayon ni Pablo? Ni John, bukod sa kanyang pananalangin, gumawa siya ng action. So pamamagitan din ng sulat na yon. At sinabi niya na, huwag kang mag-alala pagdating ko diyan. Yang Diotrephes na yun ay mag-uusap kami para bagang ako ang bahala dyan. So, somehow, I believe, kung ako yon sa sitwasyon ni Gaius, magbibigay sa akin yun ng little peace of mind, parang security, protection, at makakatulog ako ng kaunti pa. And at the same time, sinabi din niya noon na si Demetrius, kumbaga sanay, yan ang good and faithful man, katulad mo. So, hindi ka nag-iisa. Meron ka kakampi diyan. Kaya huwag kang masyadong malulungkot, huwag kang mag-alala, at ako ay papunta na rin dyan. I believe ito ang nagbigay din ng malaking tulong bukod sa pagdadasal na siya ay palakasin. Biro mong peace of mind, sa strap ang tulog mo, at yung positive effect sa health ni Gaius ay mararating. So, ano pa ang sumunod doon? Merong sa Bible na hindi nag-iisa ang kwento ni Gaius sa Bible. Maging dun sa Old Testament hanggang sa New Testament. O mag-mention po ako ng ilan. Natatandaan ba nyo yung Shunammite woman, yung taga-Showman, doon sa 2 Kings, chapter 4, 8, 37, involved dito si Propeta Elijah. Yung napagaling doon kinaamanan ni Ketong. Tuwing siya pupunta doon sa Shunammite woman na yon, doon siya ina-accommodate hanggang finally ay ipinitayo na mag-asawa ng isang maayos na silid tulugan doon sa kanilang itaas. Pinanis ito at tuwing pupunta doon siya pinatutuloy. Yun ang Shunammite woman. Meron din doon sa Acts 16, 14 to 15, yung isang lady supporter na pangalan ay Lydia. Ito ay nagtitrade doon sa mga purple cloth, yung mga mamahaling damit, tela. Matapos makinig at magpabaptize kay Paul, ay niyaya niya si Paul. At ang sabi pa niya, kung kayo naniniwala na ako ay faithful sa Diyos, ay kayo sa amin na tumira. Yun ang isang halimbawa. At of course, hindi natin pwedeng iwanan ang tungkol doon sa mag-anak ni Martha, ni Mary, ni Lazarus. Tuwing pupunta si Jesus at ang kanyang mga alagad sa Bethany, hindi sila pupunta doon at welcome sila, accommodated sa lahat, pagkain, I take everything. Yun ay sa Lucas 10, 38 to 42. These are the friends of Jesus, the supporter of the church. So marami pa po yung iba. At sa modern day, huwag na nga tayong lumayo. At ito nga ay tribute sa ating mga sarili, mga outreach supporters At napakarami natin mula doon sa North, sa Isabela, sa Baguio. Ako po naiwas magbanggit na pangalan at napakarami ninyo. Basta ang Diyos ang magpupuno na mga pagpapalang dapat ay naibigay kong papuri. Pati doon sa East, hanggang Talim, hanggang dito sa Cainta, marami pa. Sa West, sa South, Southeast, yan ang mga Bicol region. At sa Southwest, ito naman yung mga sa parte ng Bohol. Sa parte ng Bohol. Some of them offer their houses para matirhan, parang ito sa Shunammite woman. Some of them, yung mga sasakyan, pinagagamit. Basta lahat ng kaya at naroroon. Kahit yung nagbibigay nga daw lang ng isang basong malamig na tubig, thank you Lord na tayo doon ang pagpapalay the same. Parehas ang timbang sa mata ng Diyos at saka sa palad ng ating Panginoon.
So, maraming salamat po sa inyo. At pandalangin ko po na yung panalangin ni John kay Gaius ay sumainyo rin. So, isang bagay ang may katiyakan, hindi po ito masasayang. Walang masasayang. There is always a reward. Sa 1 Corinthians 15:58, sabi doon ay ganito, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. 1 Corinthians 15:58, hindi masasayang ang pagpapala. Dapat natin silang tulungan upang tayo makabahagi sa kanilang gawain para sa katotohanan. Yun naman ang sa atin ng 3 John verse 8. By supporting God's workers, we are actually become fellow workers. Ito pa yung isa sa Romans 10:14-15. Sabi ng mga kausap ni Pablo doon, paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya, tungkol kay Jesus? Paano naman silang makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sinaman kung hindi siya isinugo? Isinugo galing sa head at yung mga supporter along the way. Yan. So kabahagi tayo. Na Pardel, ang ibig sabihin nito ay when we support our outreaches, doon na sa nabanggit ko, sa Bohol, sa Bicol, sa Isabela, anywhere in the news portion, pati sa buong mundo na supporter natin at supporter ng ibang church. When we pray for them, yeah, that's a support. Sometimes we write them, sometimes we text them, we send them message of encouragement. When we give support to them, and when we pay our tithes, in a true sense, we have become partners in their work. Kahit wala tayo roon, kahit malayo tayo sa kanila. Gaius was that kind of man. He welcomed God's workers into his home. He supported them and sent them on their way so they could preach in other places. So, hindi pinababayaang kakapusin ang mga worker pag alis sa kanila. Alinman ang pera padala, pagkain padala, prayer na padala. In so doing, he became a fellow worker with them and shared in the victories for the Lord. Ang ipinadala at ang nagpadala ay isa. Again, ang sabi dito ay same reward. Dito maririnig ninyo katulad ng mga ipinadala. Matthew 25:21, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa konting halaga, kaya gagawin kita tagapamahala ng malaking halaga. Ang ibig sabihin ay, hindi pa ikaw ang worker, supporter ka pa lamang, napagkatiwalaan ka maliit na halaga. Gagawin kitang sa malaking halaga, gagawin ka na ring preacher. Ikaw ay gagawin na ring ambassador. Kung hindi man, finally in heaven, their reward is the same for the one who sent and the sender. Thank you, Lord. So, in closing mga kapatid, nais ko pong awitan natin ng Song of Victory, ang ating mga Gaius in the field. All for the glory of God, all for the glory of God. Ito nga yung awitin natin na masaya akong naglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Kumusta ang buhay? Ganap at kasiyasya, alive in Christ. Kumusta ang paglilingkod sa Diyos? Laging handa, matatag, masaya at matapat. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise God. 2 Timothy 2:2.